Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Meron pong special request sa akin na hindi ko matatanggihan. Mag-share daw po ng mabuting balita na may kinalaman kay Cornelio. At hindi po natin ito matatanggihan sapagkat paborito po nating subject o paksa ang paghahayag ng mabuting balita. Okay, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin muna. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat po muli sa inyo. Napakabuti niyo sa amin at meron kaming kalayaan at pagkakataon upang mag-aral muli ng iyong salita. At tutunghayan po namin ang buhay ni Cornelio. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, sa araw na ito upang marinig namin at makita ang iyong maliwanag na mensahe, lalo na may kinalaman sa mabuting balita ng kaligtasan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Para po ito sa mga hindi pa maliwanag sa kanila ang paraan ng kaligtasan, paano papasok ang tao sa langit. Ito ay sa pamamagitan ng mabuting gawa, sa reliyon, sa pagbabautismo, sa kawang gawa, at kung ano-ano pa. O ito ay merong isang tanging daan lamang na itinuro sa atin ng Panginoon Jesus mula sa kanyang salita. Ngayon, kung ikaw po ay malinaw na sa iyong salvation, ituring mo itong isang parang training para sa paghahayag ng mabuting balita. Paano ka makakapag-share ng good news ng mas marami kang talatang ginagamit, maraming mensahe at maraming mga puntos na makakapagpaliwanag lalo sa iyong paghahayag ng mabuting balita. So, dalawang bagay po ito. Para doon sa mga hindi pa maliwanag na salvation at para doon sa maliwanag na salvation, ituring mo itong lesson on soul winning or evangelism. By the way, ngayon po ay Friday evening, September 4, at ito po ang inyong lingkod, Brother Henry from North Victory Baptist Church. Ang ating paksa ngayon ay ang pagkaligtas ni Cornelio. At ito ay makikita natin sa mga gawa, aklat ng mga gawa, chapter 10. Buong chapter po yan, mahaba po yan, hindi natin mababasa lahat. Unti-untiin lang po natin at pipili tayo ng ilang mga talata. Okay, sana po makinig kayong mabuti, mga kaibigan, mga kapatid. Kung meron kayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, ito po ang pagkakataon. Ibahagi po natin ito sa pamamagitan nitong ating online sermon or devotion na ito. Tatlong bagay po ang makikita natin mula dito sa gawa, 10, na may kinalaman kay Cornelio. Una, hindi po kailanman nakapagliligtas ang mabubuting gawa. Hang on, let me just fix something here. Medyo merong hindi malinaw dito sa aking PowerPoint. Okay. Sana nakatulong yan. Okay, let me see kung mas malinaw na siya ngayon. Okay, sorry about that. Okay. Una, hindi nakakaligtas ng mabuting gawa. Pangalawa, si Kristo lamang ang tanging makapagliligtas sa mga tao. Pangatlo, ang kaligtasang dulot ni Kristo ay tiyak, garantisado, walang duda po. Saan po natin makikita yan dito sa kasaysayan ni Cornelio? Okay? Unang-una, sino po ba si Cornelio? Ayon sa chapter 10 ng gawa, mula sa verse 1, ito ang ating makikita. Si Cornelio po ay isang sundalong Romano or Italiano. Okay? Sa madaling sabi po, siya ay merong isang mataas na katungkulan sapagkat siya po ay centurion, hindi siya ordinaryong sundalo. Ayon sa verse 1 and 2. At pagka sundalo ka po, nung panahon na yon ay malamang na mayaman po siya sapagkat high-paying job po ang maging sundalo sa panahon ng Panginoon Jesucristo. Siya po ay mayaman at kilala sa lipunan. Hinahangaan, tinitingala. Pero meron pa ho mas magandang katangian si Cornelio. Ang sabi po dyan sa talatang 2, siya raw po ay masipag sa kabanalan. May takot sa Diyos, matulungin sa mahirap, madasalin. In other words, he was a godly man. He was a religious person. Pero nakalulungkot po, magandang lahat ng katangian ito, pero nakalulungkot, hindi po siya ligtas. Ang ibig po sabihin nito, kung sakali po na si Cornelio ay pumanaw sa panahon na yon, ay diretso po siya sa impyerno ayon sa banal na kasulatan.
Ay bakit po natin nasabi yan? Kasi po, una, kinailangan pa po siya na bahaginan ng mabuting balita. Hindi po kailanman makaliligtas ang mabuting gawa, kaya kailangan po siyang bahaginan ng mabuting balita. Bakit po hindi nakaliligtas ang mabuting gawa ni Cornelio? Yung kanyang pagiging religyoso, yung kanyang pagiging Diyos. Bakit hindi po ito magdadala sa kanya sa langit? Sapagkat ayon sa Bible, Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Ayon po pala sa Bible, kahit na mabuting tao ka, religyoso ka, katulad ni Cornelio, sa harap ng Panginoon, tayong lahat ay hindi matuwid. Tayong lahat ay liko. Sapagkat meron tayong mabuti, meron din tayong masama. Hindi po sinabi dyan kung anong masamang ginawa ni Cornelio, pero siguradong meron siyang masamang ginawa. At sa harapan ng Diyos, kapag tinimbang ang ating mabuti at masama, palagi pong lamang ang masama. In fact, kahit isang masama lang ay sapat na ayon sa banal na kasulatan para tayo ma-disqualified from heaven. Romans 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaluwalhatian, merong standard ng Panginoon, merong pamantayan siya. At napakataas ng standard niya. Hindi po 95%, hindi 99%. Ang standard po ng Panginoon ay 100. Kung gusto mong maligtas ka sa pamamagitan ng mabuting gawa, kailangan 100 or nothing. Pero alam na po ng Diyos na wala pong makaka 100%. Kaya lahat po tayo sa harapan ng Diyos ay bagsak. Marami pong talataya na Isaiah 64 verse 6, lahat ng ating katuwiran ay basahang marumi sa harapan ng Diyos. Nakakita na po ba kayo ng basahang marumi? Merong basahang malinis, pero merong basahan na marumi, mabaho. Yun daw pong ating pinakamabuti, ang ating pinakamainam, the best na po natin, ay marumi pa rin sa harapan ng Diyos. Ganon kataas ang standard ng Diyos. Santiago 2:10, ang sino mang gumanap ng buong kautusan, sabi ng ibang tao, meron naman akong kilala, ora ko mismo, matutupad ko ang mga utos, lalo na yung 10 utos. Pero alam niyo, sabi ng Diyos, kahit na matupad mo pa ang 10 utos, at sa ikalawang ulit, bumagsak ka sa isa, ay nagiging makasalanan ka sa lahat. O kahit sa unang round pa lang, bagsak ka na sa isa, naganap mo ang 9, bagsak ka sa lahat. Natupad mo yung 10, sa pangalawang round, meron kang isang hindi natupad, bagsak ka sa lahat. Ang sabi ng banal na kasulatan. So wala po talagang maliligtas. Hindi po ligtas si Cornelio. Kung sakaling siya ay pumanaw nung panahon na yon, siya po ay dire-diretso sa impyerno. At katulad din po nating lahat, si Cornelio. Si Cornelio po ay mabuting tao na po. Ay hindi pa rin siya pasado sa Panginoon. Paano na lang po tayo? Baka hindi po natin magagawa ang mga ginawa ni Cornelio. Kung hindi nakakaligtas ang mabuting gawa, ano po ang nakakaligtas? Ito po ang ating pangalawang tutunghayan. Si Kristo lamang po ang makapagliligtas. Ang istorya po, ayon sa Gawa 10, pinatawag po ng Panginoon si Pedro kay Cornelio. Nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng isang dream o vision. Sabi niya kay Cornelio, ipatawag mo si Simon Pedro. At siya ang magbabahagi sa iyo, magpapaliwanag sa iyo kung paano ka maliligtas. So kung ligtas na po si Cornelio ng time na yun, hindi niya na kailangan si Pedro. At hindi niya na kailangan marinig ang mabuting balita. So alam ng Diyos na hindi ligtas si Cornelio. Subalit nakikita ng Diyos na hinahanap ni Cornelio ang Panginoon. Gusto niyang maligtas. Kaya lang siya naliligaw. So gumawa ng paraan ng Panginoon para makita niya at matagpuan ang tunay na daan patungo sa langit. So sa madaling sabi, tinawag ni Cornelio si Pedro at dumalaw sa bahay niya, pumasok sa bahay niya, nag-ipon ng mga tao, si Cornelio, kasama ng kanya sigurong ilang mga tauhan at mga kasambahay, at sama-sama silang nakinig sa mabuting balita na inihayag ni San Pedro. Maganda po yung ginawa ni Cornelio, no? Gusto ko lang isingit dito. Kayo na nakakakilala sa Panginoong Hesus, napakaganda na ipunin natin ang mga mahal sa buhay upang ibahagi natin sa kanila ang mabuting balita. Kung hindi mo kayang ibahagi ang mabuting balita, mangumbita ka lamang ng tao, buksan mo yung bahay at mag-invite ka rin ng mga ngaral ng mabuting balita. Yan po ang isang paraan ng pagkalat, pagbabahagi ng mabuting balita. At ito ang ginawa ni Cornelio. Siya nga po, hindi pa siya Christian, ay nag-invite na siya ng mga ngaral. Sinama pa niya ang kanyang mga mahal sa buhay at pinagpala po siya. Pagkatapos, during that time, pinaliwanag ni San Pedro kay Cornelio, ang sabi niya, si Kristo
ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Verse 43 po yan ng Gawa 10. So, sa madaling sabi, ang Bible po nila noon, by the way, lumang tipan pa, wala pa pong bagong tipan. Malinaw, ayon sa turo ni Pedro, kahit sa lumang tipan, ay wala raw ibang paraan na magkakaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan ng mga tao maliban sa pangalan ni Kristo. Hindi pa kilala ng mga tao sa lumang tipan ng pangalan ni Kristo, pero hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ang sila'y sumampalataya sa Diyos, na iisang Diyos, na isang manglalalang, creator, at isang tagapagligtas. Sapat na po yun. At yun po ay ibibilang na pananampalataya kay Kristo. Ibibilang na pananalig sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So napakalinaw po nito. Ang sabi ni Pedro, walang ibang kaligtasan at walang ibang kapatawaran na maaari nating makamtan bukod sa pananalig sa pangalan ng Panginoong Hesus. At si San Pedro rin po, by the way, sa ibang pangangaral ang nagturo na wala raw ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit na sukat nating ikaligtas maliban sa pangalan ni Kristo. Gawa 4:12. Sana ma-memorize po ninyo yan, sapagkat maliwanag po na walang ibang pangalan. Hindi ang pangalan ng santo, hindi ang pangalan ng relihiyon, hindi ang kahit sinong tao ang makapagliligtas sa atin. Isa lang daw pangalan, ang pangalan ni Kristo. Amen? Sana po maliwanag po sa atin yan para walang kalituhan. Okay? Ang kagandahan pa po nito, ito. Hindi lamang sa hindi makapagliligtas ang mabuting gawa, si Kristo lamang ang makapagliligtas. Pangatlo, pag si Kristo ang nagligtas sa iyo, sa pamamagitan ng pananampalataya, manalig ka sa Kanya, ay bibigyan Kanya ng katiyakan ng kaligtasan. Saan natin makikita yan? Nung iligtas ng Panginoon si Cornelio, kasama sa kanyang kaligtasan, yung katiyakan ng kaligtasan. Sigurado, hindi po kaligtasan 50-50, hindi kaligtasan 75-25, hindi kaligtasan 99%. Kaligtasan po na 100%. Okay, saan po natin makikita yan? Sa Gawa 10:44, nung sinabi ni Pedro na walang ibang pangalan na maaari nating ikaligtas sa ating mga kasalanan maliban sa pangalan ni Kristo, sinabi rin noong oras mismo na yon, nakumbinsi si Cornelio, naging maliwanag sa kanya na wala na palang ibang kaligtasan at nagtiwala siya ora mismo. Paano natin nalaman siya nagtiwala? Sapagkat hindi pa tapos magsalita si Pedro, sabi sa Gawa 10:44, ay bumaba na ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita ni Pedro ng mabuting balita. Naligtas si Cornelio, naligtas pati ang kanyang sabahayan. Lahat na ng kanyang inimbita ay naligtas po. Paano po sila naligtas? Kasi po nanalig sila sa Panginoong Hesukristo. At nung sila'y manalig sa Panginoong Hesukristo, ano ang ginawa ng Diyos na nagtitiyak ng kaligtasan? Ang sabi riyan, bumaba, nanaog ang Espiritu Santo sa kanila. Ano po ang ibig sabihin nito? Alam po ba ninyo kung gaano kahalaga yan? Tiyak ang kaligtasan sapagkat ang isang tao na pinanahanan o binabaan ng Espiritu Santo ay tiyak na papasok sa langit. Paano po natin nalaman yan? Ayon sa Efeso, ito naman ay turo ni Pablo naman to. Hindi po nag-iiba-iba ang turo ng bawat manunulat sa banal na kasulatan. Si Kristo, si Pablo, si Pedro, hindi po iba-ibang mabuting balita ang tinuturo niyan. Meron po nalilito rito, akala ng iba ay iba-iba ang mabuting balita ng mga iba-ibang mangangaral sa Bible. Pare-pareho po ng mabuting balita ang sinasabi nila. Sabi ni Pablo sa Efeso 1:13 to 14. Okay? Ano sabi diyan? Na sa kanya naman, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, ng inyong kaligtasan. Ng Ebanghelyo po ang ibig lang sabihin nito, ang mabuting balita na si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa iyo. Yan po ang mabuting balita. Huwag po kayong malito. At huwag kayong magpadala sa iba. Ang ibig lang sabihin ng mabuting balita, si Kristo namatay para sa iyo. Kaya mabuting balita ito. Binayaran niya ang iyong kasalanan, namatay siya muling nabuhay. Yan ang mabuting balita. Nung marinig daw ninyo ito at pinagtiwalaan, sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo, sealed by the Holy Spirit na ipinangako. Tinatakan na siyang patutuo o garantiya sa ating mana.
Bawat nanalig daw kay Kristo ay tatatakan ng Espiritu at ito ang siyang magpapatibay. Siyang patutuo, siyang guarantee, siyang warranty na tayo ay siguradong papasok sa langit hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Pag-aari ka na ng Diyos kung ikaw ay sumampalataya sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So ito po ay katiyakan ng kaligtasan ng tawag po yan. Saan pa po natin makikita? Yung banal na Espiritu pala, napakahalaga po pala niyan sa pagliligtas ng isang tao. Ang sabi sa John 14, ito naman si Juan, kanina si Pedro, pagkatapos si San Pablo, ngayon si Juan, pare-pareho lang sila ng sinasabi. Ang sabi na ni Juan, ng Panginoong Yesus, kay Juan, ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, comforter. Ito po ang Holy Spirit, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa inyo pala, He will indwell you. Ayon sa banal na kasulatan ng Holy Spirit, kailan daw po siya mag-indwell sa inyo? For 10 years? For 50 years? Hindi po. Is it for 100 years? Hindi po. Ano sabi dyan? Magpakailanman. Gaano po katagal ang magpakailanman? Kung minsan mabuti pa po ang batang maliit. Pag tinanong mo hanggang kailan ng forever, alam nila po na walang katapusan. Pero yung iba pong nagtuturo na matanda na adult na, ay ang forever po nila ay hindi po totoong forever. Sabi nila, pag sumampalataya ka sa Panginoon Yesus, maliligtas ka. Pero, after 5 years, at hindi ka seryoso sa pananampalataya, mawawala salvation mo. O nagkasala ka, ganito, ganon, at nanlamig ka, ganito, ganon. Hindi forever po yun. Ang Panginoon, pag nagsabi siya na mag-indwell sa iyong Holy Spirit, magpakailanman, ang ibig po niya sabihin, magpakailan paman forever. Sa makatwid-bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi niyo siya nakita ni nakilala at siya'y nakilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Tatahanan kayo, mag-indwell sa inyo ang Holy Spirit at hindi na po yan aalis magpakailanman. So napakalino po, marami pa pong ebidensya na ang kaligtasan po ay tiyak, hindi nawawala. Meron pang idinagdag, okay? Halos nakita na natin ang buong mensahe, pero meron pang idinagdag si San Pedro. Balikan natin ang Gawa 10. Gaano katiyak ang kaligtasan? Between ang vision ni Cornelio at saka yung pagtawag niya kay San Pedro, meron din palang dream si San Pedro. Nagkaroon siya ng parang vision din. Doon sa dream ni San Pedro, nagpakita ang Panginoon kay San Pedro ng maraming mga hayop na marurumi, na hindi maaaring kainin ng mga tao sa lumang tipan. Bawal kainin, bawal na bawal. Subalit nagulat si San Pedro sa kanyang panaginip sapagkat merong isang tinig na nagmula sa langit at presumably ito ay tinig na nanggaling sa Diyos. Ang sabi po sa kanya, magkatay ka Pedro at kumain ng mga hayop na iyan. Laking gulat ni Pedro. Alam mo ang sagot niya? Sabi niya, Panginoon, hindi pwede. Hindi ako kumakain ng kahit anong marumi. Sa isang banda, parang tama si Pedro sapagkat sa totoo lang, bawal na bawal po. Ang Diyos ang nagbawal mismo na huwag silang kakain ng pagkain marumi sa lumang tipan. Pero alam nyo, ang sagot ng Panginoon, ito po ay maliwanag na ebidensya, dagdag na suporta na ang kaligtasan dulot ni Kristo ay tiyak. Ano ang sabi ng Gawa 10:15? Ang nilinis ng Diyos, Pedro, ay huwag mong ituring na marumi. Ano ang ibig sabihin nito? Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Dalawa ang ibig sabihin po nito, mga kapatid. Number 1, una, hindi nagtatanging si Lord. Walang discrimination sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito, kasi po sa mga Hudyo, medyo may pride po yung mga yan eh. Aminin man nila o hindi. Kasi nalito sila. Akala nila kung pinili sila ng Diyos, ay sila ang paborito ng Diyos. Mali po. Hindi nalimutan nila na sila'y pinili ng Diyos na maging bayan ng Diyos upang pagpalain ng Diyos ang lahat ng tao sa pamamagitan nila. That all the families of the world shall be blessed through Abraham and through the Jews. Hindi lang po para sa kanila exclusively ang kaligtasan ng mga biyaya ng Diyos. Kaya tumaas ang tingin nila sa sarili nila. Ang lahat ng hindi Hudyo o Hintil, ang mga Gentiles po ay mga hindi Hudyo. Pilipino, Canadian, lahat po yan ay mga Hintil, Americans, at iba pang mga lahi. Akala nila ngayon ay mataas ang Hudyo, mababa ang mga Hintil.
at hindi mahal ng Diyos ang mga hintil. Nakalimutan ni Pedro na ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao, kahit sino ka pa man. Amen? Kaya nga naging malinaw na ngayon kay Pedro na sabi niya sa Acts 10:34, Gawa 10:34, tunay ngang natatalastas ko na hindi na nagtatangi ang Panginoon. Walang favoritism sa Diyos. Amen. Naging malinaw na sa kanya. Subalit hindi lang po yan na walang discrimination ng Panginoon. Pangalawa at higit sa lahat, sa palagay ko mas mahalaga, ang ibig sabihin po ng sinabi ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ang ibig niya sabihin, pagka isang tao ay lumapit na kay Kristo at nagpaligtas, sumampalataya, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, siya po ay tiyak na ligtas. Ang nagsisi at nilinis ng Diyos ng dugo ni Kristo sa kanyang mga kasalanan ay tiyak na malinis. Yan po ang ibig sabihin, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Kahit sino ka pa, kaibigan. Pusakal ka mang mamamatay tao, ikaw man ay dating immoral na tao, kahit naggaano pa karami ang kasalanang nagawa mo, huwag mong isipin na hindi ka na maaring tanggapin ng Panginoon. Huwag mong isipin na wala ka ng pag-asa. Lahat po ng tao na lalapit kay Kristo ay may pag-asa at kaya kang linisin. At pag nilinis ka ng Panginoon, ay malinis na malinis ka. Tunay kang malinis. Tulad po ng babaeng Samaritana. 5 na ang naging asawa niya, meron pa siyang sumunod na pang-anim. Hindi niya asawa. Sama ng kanyang buhay sa harapan ng Panginoon, pero pinatawad siya, niligtas siya, at tunay siyang malinis. Ganon din ang magnanakaw na kasama ni Kristo sa krus na napako. Pasakal na mamamatay tao, lahat ng crime siguro nakumit na niya, pero siya po ay naligtas sapagkat ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Amen? Ang sabi ng John 8:36, kung palayain kayo ng anak, ay tunay kayong magiging malaya. Amen. So, conclusion po natin, saan ka pa, kaibigan? Alin ang mas gusto mo? Nais mo ba ng kaligtasan sa mabuting gawa na walang katiyakan? O nais mo ba ng kaligtasan sa pananalig kay Kristo na sigurado? Maliwanag po, simple lang po ang options, ang choices. Kaya nakalulungkot, kumisan meron ako nakakausap ng mga tao, sino kayo mga Baptist? Kayo mga born again, mayayabang kayo, sinasabi ninyo ay pag kayo nagpaligtas kay Kristo, sigurado kayong ligtas. Walang nakatitiyak niyan. Alam mo ang lagi ko sinasabi po sa kanila, nanay, tatay, lolo, lola, gusto po ba ninyo ng kaligtasan na tiyak o yung kaligtasan na hindi tiyak? Pag tinanong ko naman sila, ang gusto nilang lahat ay kaligtasan tiyak. Ang tanong po ngayon ay ito, meron po bang iniaalok si Kristo na kaligtasan tiyak? Meron po. Ito po, maliwanag na nakita natin sa buhay ni Cornelio. Lumapit ka na kay Kristo ngayon at magpaligtas sa Kanya, kaibigan. Kung ikaw ay nagnanais at nagsusumikap na iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng mabuting gawa, alam mo na ang kahihinatnan niyan. Ayon sa Bible, yan po ay impyernong walang hanggan. Hindi nga po, doubtful eh. Hindi sa 50-50. Sigurado ka, actually, hindi maliligtas. Pero kung gusto mo na siguradong kaligtasan, lumapit ka kay Kristo. Ang sabi po niya, kaya kang linisin kung sino ka man. At kung ikaw man ay reliyoso, kulang pa yan, at hindi ka maliligtas, lumapit ka rin kay Kristo, ililigtas ka niya. Ay ang mabuting gawa, huwag mong problemahin po yan. Maganda yan, ituloy mo yan, pero hindi yan ang makaliligtas sa iyo. Lumapit ka lamang sa Kanya. At ikaw ay lilinisin, patatawarin sa pamamagitan ng kamatayan ng dugo ni Kristo at ng kanyang kamatayan, kanyang muling pagkabuhay. Kung hindi ka pa nagpaligtas kay Kristo, magpaligtas ka na ngayon. Kaya wag bukas. Ang bukas ay hindi sigurado. Di po tayo nakatitiyak na buhay tayo hanggang bukas o hanggang next week. Okay? Kausapin mo na si Kristo ngayon din para makasiguro ka sa kaligtasang inialok niya. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay? Huwag mo nang sayangin ang panahon. Unang-una, hindi ka na bumabata. Pangalawa, ang kamatayan ay maaring dumating any moment. Pag naunahan ka ni kamatayan, kahit ano pang pagnanais mo na tumanggap sa Panginoon, hindi na counted yan. Kasi sabi ng Bible, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Dito sa lupa ang decision making, hindi po sa kabilang buhay.
Hindi ka po pwedeng humarap kay San Pedro at sabihin mo na naunahan ka lang ni kamatayan, pero ikaw ay tatanggap na at magpapaligtas kay Kristo. Hindi po counted yan. Kailangan dito pa lang. Ang sabi ng 2 Corinthians 6 ay magpaligtas ka na. Otherwise, tapos na po yan. Wala na. Final na po. Okay? Kausapin mo lang siya, paano po ako magpapaligtas, kapatid na Henry? Tumawag ka lang sa kanya. Dumulog ka sa kanya sapagkat siya ay nakikinig sa iyo. Nandyan lang siya sa tabi mo. Naghihintay siya. Sabihin mo lang sa kanya, Panginoon Jesus, nalaman ko na ako'y makasalanan. Aminado po ako. Patawarin po ninyo ako sa lahat kong kasalanan. At ngayon, nalaman ko rin na isa lang pala ang daan ng kaligtasan, ang manalig kay Kristo. At kaya ngayon, nananalig po ako sa ginawa niya. Nagtitiwala ako na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay para sa akin. At iligtas mo po ako, patawarin sa lahat kong kasalanan, bigyan ninyo ako ng buhay na wala hanggan. As simple as that. It doesn't have to be complicated. Hindi kailangan mahabang dasal. Sabihin mo lang sa kanya, iligtas mo ako, Panginoong Jesus. Tatanggapin na po niya yan. Gawin mo lang ngayon. Would you do that today? Huwag na mamaya. Ngayon na mismo, kaibigan, kapatid. Okay? Hindi tayo nakatitiyak sa bukas. Meron akong nabalitaan. Bata pa ako. Teenager pa siguro ako noon. Sa Marikina ito, floodway, bagong gawang floodway sa may Manggahan, papuntang Marikina. Sa tabi mismo ng floodway, alam niyo naman yan, mayroong mga bahay dyan, yung iba mga squatter. Pero pinamahayan po. Merong isang pamilya na nanonood ng TV sa loob ng living room nila. At may mga mag-asawa, mayroon pa yatang kapitbahay na nakipanood. Meron din bata na naroon. At walang kakabog-abog. Merong isang malaking truck na nawalan ng kontrol, na dumadaan sa tulay ng floodway, pumasok sa bahay, namatay ang lahat ng tao, maliban sa bata na natagpuan sa ilalim ng lamesa. I believe it was a miracle. Pero sino sa mga taong yaon ang nag-aakala na sila ay mamamatay nung oras na yaon? Wala po. Kaya kung sila hindi ligtas at nagplano silang magpaligtas, hindi po sila maliligtas. Kailangan ngayon mismo magpaligtas tayo sa Panginoong Hesus. Manalangin po tayo. Amang Diyos, salamat po sa inyong pagtuturo sa amin na napakalinaw, napakasimpleng, mabuting balita ng kaligtasan sa buhay ni Cornelio. Salamat po kay Cornelio, salamat kay Pedro. Subalit ang dalangin namin, kung merong tao ngayon dito nakikinig, nanonood ng mensaheng ito, sana kausapin mo siya. Mga mahal namin sa buhay kaibigan, lahat po sila mahal mo. Makasalanan man o hindi, reliyosong tao o hindi, silang lahat ay mahal mo, kaming lahat ay makasalanan sa harapan mo. Pero kaming lahat ay maaring maligtas through Jesus Christ kung kami lalapit at magpapaligtas. Sana po ngayon ay hawakan mo ang puso ng taong yan. Huwag niyang pabayaan ang araw na ito na lumipas nang hindi siya nagpapaligtas kay Kristo. Kayo na po ang bahala sa kanya upang siya ay magdesisyon sa tamang pagdedesisyon. Huwag na pong pagmatigasin ang kanyang puso, Panginoon, bago mahuli ang lahat. Salamat po ng marami sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid at magkita-kita po tayong muli. Meron po akong announcement, by the way. Dadagdagan pa po natin ang ating mga pag-aaral. Alam kong busy rin kayo at pwede kayong manood ng mga video anytime. At napuna ko ang mga tao sa halip na magbasa, mas gusto pa nilang video. Kaya magbibideo po tayo ng magbibideo. This time, ang gagawin po natin ay Q&A, question and answer. Kung meron kayong tanong na mahalaga, na mahirap, complicated, hanap tayo ng kasagutan sa banal na kasulatan. Question and answer with Pastor Henry. Abangan po ninyo. Amen. Salamat po. God bless.